Hayag na naman ng katangahan, ito pong si Sara Duterte. Boom! Oho. At ito po ay patungkol nga sa nangyayaring gulo sa Senado na kung saan po ay maraming eksenang naganap. Nandyan si Batong lumabas. Boom! Nandyan si We're under attack. Nandyan yung pagtakas ni Bato. At nandyan yung tawag dito kung ano-ano pat samu-saring drama ni Pia Cayetano. At kung ano-ano pa, puro katarantaduhan at kadramahan dyan sa Senado. At syempre, nagkaroon ng dalawang paksyon. Alam na alam nyo po yan, mga kaiksena. Ano po? Ngayon, ito ang binitawang pahayag nitong putang inang si Sara Duterte. At syempre, wala na ho tayong ibang aasahan, di kung hindi, sisihin na naman ho ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyon. Napakalinaw naman po mga kaiksena na itong Senado ay hindi ho pinapakialaman at hindi ho nakikialam at wala ho dapat makialam dito na kahit sinong branch ng government dahil may kanya-kanya po yung kapangyarihan. Ano po? So, itong si Sara po ay nagbitaw ng katangahan. Boom! Ito. Ipapakita po natin mga kaiksena. Ayan o. Boom! Oh. Itaw niyo yung buhok ko, papunta na, mamumuti na yan. Sa sobrang stress. Kasi nalalapit na po yung kanyang impeachment. Oh, eto na, pakinggan nyo kung paano naging ampaw at tatanga-tanga. Oh, sige, tira. Sorry, dito ulit pala. Oh, pasok. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Boom! Ano daw? Yung kaguluhan sa Senado, nagsumasalamin daw sa leadership ng administrasyon. Ang tanga-tanga talaga. Boom! Diyos ko, nagsalita na naman siya ng ganyan, tapos wala na naman ipinapakitang ebidensya. Boom! Diyos ko naman, te. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Hindi mo kaya tanungin muna yung mga kakampi yung mga senador, yung mga senador ng Duterte. 'Di ba? Oh, Diyos ko, ang labo. Oh, ang labo talaga. Kahit isa lang, bigyan mo kami ng ebidensya na nakikialam at nagaano ang administrasyon dyan. Oh my God. Kayo yan Direct breaking news, naka-website ng Senate. O, saka na muna natin pag-usapan yan O, ito na, tuloy natin. Ulit. Ano daw? Oh. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Mutang ina mo. Ito, pakinggan mo leadership baka mo. Sino may pakulo nitong ganitong klaseng drama? Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik, is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. Subscribe na agad. Sino may pakulo niyang putang inang Senate under attack? Ano yan, ha? Si Pangulong Bongbong Marcos ba? Sino ang gumawa ng eksena ng kasinungalingan na wala pong kudita, wala pong numbers, wala po kaming ganyan, wala pong pag-uusap, wala po kaming kahit anong balak na magsagawa ng kudita labang kay Tito Soto. And then kinabukasan, biglang dumating si Bato, sponsored by Alan Peter Boy Cayetanong Bading. Yung ina mo? Anong kagaguhan yan, Sara? Ha? Naku, nagpuputo ka na po dito. Tang ina. Si Raulo rin no? Oh. Diyos ko po, kaloka Ito lang latest si Pia, di ba? Oh. Biro niya nakakatawa si Pia, no? Sinundo yung mga 18 marites. Tapos, hingal na hingal. Inakay lang naman. Samantalang parang triathlon, yata siya. 'Di ba? Sanay sa takbuhan, sanay sa tapos konting lakad lang. Parang 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 nagkayog ng kayo naman.
Hindi pa ako tapos. Parang nagkayog ng ng nyog na isang truck ng nyug ang kinudkod pala, hindi kinayog. Kinayog tuloy. Kinudkod, hingal na hingal. Sabi niya, Andres commit it. Nang ina, puro drama tong mga Duterte Black ang puto. Impacto! O, tuloy natin. Talaga to si Sara talaga, kahit kailan bubayle, no? Yung kaguluhan at Oh. walang direksyon ng ating bansa ay Teka, yung bansa may direksyon, ewan ko lang yung Senado, bakit nagkaganon? Isipin mo to, putang ina mo, Sara. Nung hindi pa napapalitan si Tito Sen, okay ang Senado eh, 'di ba? Papunta na nga tayo sa impeachment mo eh. Nagkagulo lang, alam nyo naman siguro kung bakit, mga kaiksena. Nagkagulo ang Senado nung papalapit na ipasa na yung impeachment ni Sara Duterte. Kitang-kita natin ang pattern dito para mabago nila ang sitwasyon at magkaroon ng kaguluhan. Ginawa nila yung bagay na yun para nga hindi naman ma-acquit. Kumbaga magawa nila ng paraan na hindi ma-impeach si Sara o hindi matuloy ang impeachment, 'di ba? 'Yun ang napakalaking katarantaduhan na ginawa ng Duterte Black para sa iyo, putang ina mo. 'Di ba? Oh, kagaguhan ito. salamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo. Hello! Diyos ko naman po talaga ito. Talagang maidikit niya talaga si Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid, mga kaiksena. At magmukha siyang bida? Hindi. Hindi nagmumukhang bida eh. Pagsasalita pa lang parang grade 1. Diyos mio, marimar naman ang klaseng yan. Loading lagi. Ano ba yan? Po sa palasyo at ng ating administrasyon dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Ano? Nasaan ba yung tubo? Ano to? Wait lang, ulitin natin yung part na yun ha. Medyo ulit nga. Dahil Wait lang ha. kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan Huy, tang inan to. Senado ang may problema rito. Hindi yung Malacanang, hindi yung palasyo. Ba't nasa palasyo ka? Tang inan to. 'Di ba? Ang usapan yung gulo sa Senado, tapos siya ang direksyon niya. Siya, ang direksyon niya papunta ng palasyo. Nasaan ba yung tubo? Diyos ko po, mabaging ko, kain daw. Hoy! Gising! Anak ng pugitang kapuso, di ba? Diyos ko, linaw ng tanong at sinasabi niya Senado, biglang dire-diretso tayo ng, Malacanang Palasyo. Bubayla talaga. yun yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. So, hindi lang yung nakikita natin. Palasyo Palasyo biglang, basta masisi niya muna yung Palasyo, Malacanang. Biglang ikinabit yung Senado. Wow! Pero yung binabanatan niya, Malacanang. Okay? Tapos, ikinabit lang lang sa dulo yung Senado. Ito, pakinggan nyo Nakakatawa talaga Makagawa lang talaga ng masasabi lang Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado but sa buong bansa. Kinabit yung Senado. Pero ang binabanatan niya, Palasyo. Nasaan ba yung tubo? Diyos ko. Ano bang Senate President yun? Si Acting Linda Cheliansi. Anong mensahe mo sa kanila? Si Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado.
hindi, hindi na kami mag-e-expect na magkaroon ka ng mensahe sa lahat o sa individual. Kasi mahina utak mo. At saka hindi mo talaga gawin mag-mensahe ng individual, ma-obvious ka lalo na pag nag-mensahe ka kay Alan Cayetano. Lalo kayong mahalata. 'Di ba? Para naman kaya niyang magbigay ng mensahe sa lahat ng mga senador. Nasaan ba yung tubo? Diyos ko, tanungan nga lang eh. Halos matai ka na sa kinakatayuan mo dyan. Hirap na hirap ka. Sumagot, magpaliwanag, as ang bagal pa. Nasaan ba yung tubo? Hunto. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakukulong. Yan. Hindi nga pwede yung gusto mo mangyari, tang ina ka. Mga ka-eksena, 'di ba? Hindi mo pa pwedeng isama dyan si Bato kung nagtatago. Ang kailangan niya, magpakita. Pero ito na yung part mga ka-eksena na pipilitin niyang tama yung sinasabi niya kahit mali. Yung nakakulong, gusto niya, parehas talaga to ng naratibo, propaganda ng kabilang block ni Cayetano. 'Di ba? Kasi gusto niya ring magkaroon ng pagkakataon isama si Bato, isama si Jinggoy, kahit nakakulong, kahit nagtatago. Malinaw naman na hindi pwede. Unless kung si Bato ay magpapakita, pupunta sa Senado at hindi mahuhuli. At pangalawa, yung isa may kaso, no bail. Ngayon, hindi pwedeng bigyan mo ng VIP treatment itong putang inang si Jinggoy kahit senador pa yan. Hindi ho ba? Kasi kung lahat ng mga sasabihin nating may kaso at nakakulong ngayon ay bibigyan natin ng ganyang pagkakataon, para saan pa at nakulong at bibigyan mo ng parusa itong mga tarantadon to? Diba? Hindi pwede. Tapos, ang gusto niya mangyari, bigyan ng karapatan, hayaan na ang parating niya ay makaboto, makasama sa nangyayari sa Senado, ay hindi nga pwede. Nasaan ba yung tubo? Bugak talaga eh, no? Oh. Nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad. Ito na lang mga ka-eksena. Bigyan ko ng example. Halimbawa, maglalaro kayo ng basketball. Grupo kayo. Okay? Yung member nyo, yung sabihin natin yung malupit nyo, import nyo, injured. Yung injured nyong import, di syempre, hindi makakapunta sa basketball court. Injured nga, hindi makakalaro. Ano, palalaruin mo? O halimbawa naman, may lagnat. Hindi nga makalaro kasi nakaratay. So dahil sa gusto pa rin ni Sarah, pilitin, ganon. Alam niyo, yung bagay na imposible, ginagawa niyang posible. Kahit hindi imposible, imposibleng mangyari, para sa kanya ginagawa niya. 'Di ba? Paano makakalaro yung bali ang paa? Tapos sabi mo, sasali mo pa rin, ipapalaruin mo pa rin. 'Di ba? Hindi ko maintindihan. Na nga, hindi nakapagpigil si Mylene, di ba? PDL nga, deprive of liberty. Tapos gagawin mo ng VIP, tang ina mo. Nasaan ba yung tubo? Kundi ka ba naman Santa Makmak na gaga? Better na! Like, share, subscribe na! Di ba? Oh. Ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal. Nasaan ba yung tubo? Hirap na hirap lagi magpaliwanag. Eto mga ka-eksena. Mamaya na natin pakita. Ito muna. Oh. Ba yung naging quorum ng Gatchalian Black? Wala akong legal na opinion sa mga Wala ka naman nagiging legal na opinion kahit kailan. Nasaan ba yung tubo?
Abogadang hindi mo makitaan ng pagiging abogada. Abogaga, pwede. Pero abogada, no. Hihingan nyo ng legal na opinion to. Madalas nga, meron pa yung sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos, ba't daw hindi siya tanungin? Kasi alam niya daw yung solusyon. Kaya lang, ba't ko sasabihin? Nasaan ba yung tubo? Di ba? Mga pangyayari, mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. So nakita nyo, ito, mapakita ko naman ngayon mga kaiksena, itong latest na nangyari. Sa tingin nyo mga kaiksena, itong nangyayaring tawag dito, yung sharing ng power na gusto mangyari ni Cayetano, 'di ba? Alam nyo, eto may tanong ako. Sa tingin nyo ba yung gusto mangyari ni Cayetano na mag-sharing sila ng posisyon o power ni Gatchalian? Sa tingin nyo, sino ang kinikilala sa dalawa? Yung black ni Cayetano o yung black o yung sabihin na lang majority ni Gatchalian? Kasi kung tatanungin nyo, base sa aking obserbasyon at opinion, ang kinikilala, yung kila Sherwin Gatchalian. At itong ginawa ni Cayetano, mga kaiksena, na ipapakita ko sa video, ay patunay na siya ay hindi kinikilala at natatakot. Oo. Paano mo nasabi? Nakita nyo ba mga kaiksena sa isang event? Si Cayetano ay lumapit kay First Lady. Boom! 'Di ba? Isipin yung mabuti to mga kaiksena. Bakit ka lalapit kay First Lady? Sabihin, ang sinasabi nila, nangamusta lang daw. Bakit ka lalapit kay First Lady pagkatapos binabanatan mo si Pangulong Bongbong Marcos, inaakusahan mo pati ang Malacanang Palasyo, and all of a sudden, lalapit ka sa First Lady para mangamusta? Boom! Sa tingin nyo, ganun lang yon? Ako mga kaiksena, alam ko galaw ni Cayetano eh. Meron siyang propaganda doon sa paglapit niya na yon. At doon sa paglapit na niya yon, yun ang gustong makita, na gusto niyang makita ng kanyang mga kasamahang DDS. At syempre mga uto-utong mga kababayan natin na konting bola lang, naniniwala na. Pero bago ko sagutin yon, ipapakita muna natin yung video mga kaiksena. Ito, kay Susan tayo muna. Ipinag-utos si Senador Sherwin Gatchalian na work from home muna ang Senate employees ngayong araw hanggang bukas dahil sa umunoy banta sa seguridad sa Senado. Tanong naman ni Senador Alan Peter Cayetano, bakit hindi sinasabi sa lahat ng senador ang impormasyon tungkol sa umunoy banta? Sa gitna naman ng issue ng Senate leadership, nakitang lumapit at nakipag-usap si Cayetano kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang event. May unang balita, si Jonathan Andal. Usap-usapan ngayon ang tagpong ito. Nag-uusap sa publiko sina First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano. May dalawang upuan ng kanilang pagitan noong una, pero lumapit si Cayetano at tumabi sa First Lady. Nangyari ito sa 51st anniversary ng Philippines-China Diplomatic Relations sa Pasay City, kung saan pareho silang panauhing pandangal. Kasi, ito yung mga kaiksena, kung ako halimbawa pero never ko inisip na maging si Cayetano. So, ang gagawin ko dyan, kaya ko ginawa yan, halimbawa lang ako kaya ko ginawa yan para maipakita ko sa mga kapwa ko DDS, sa mga kababayan nating uto-uto, na ako ay willing na makipag-usap, na kahit na merong hidwaan, mapakita ko sa tao na kaya kong harapin sila at makipag-usap. Kaya kong ipakita para sa bansa, para sa mga kababayan natin na harapin itong gobyerno, syempre sa mga DDS, pag sinabi niyung si First Lady, isipin nila, 'di ba, na
siya yung pinalabas nila na siya yung namamalakad, siya yung sa lahat nagmamando, ganun. So ang dating sa mga DDS niyan, talagang matikas si Cayetano kasi ang tapang para kausapin, saka tawag dito, gumagawa ng paraan para resolbahin yung gulo sa Senado. Yun yung pinoportray dito para sa kanya dating ko pinoportray niya sa mga kababayan natin para ayusin, ganyan, magkausap-usap. O sabihin na natin na bukod pa doon, namamlastik. Yun para na nakikita kong galaw ni Cayetano dyan. Pero, ito naman sa akin mga ka-eksena, kung ako ito na mismo, sa akin to, sa akin mismo. Ang kapal na mukha mo, 'di ba? Pagkatapos mong banatan, kung ako yan kung ako sa akin na to, binabanatan kita, hindi kita kakausapin. Kasi yung mga sinasabi ko laban sa inyo, laban sa iyo, mawawala ng saysay, mawawala ng silbi. 'Di ba? Kasi kung totoo yung mga binibintang ko, pinagsasabi ko laban sa iyo, tapos makikita ng tao, nakikipag-usap ako sa iyo, di parang lang to, naglalaro lang, 'di ba? Boom. Oh. Ano yan, parang ginagago nyo lang kami, ganon? 'Di ba? Ikaw, halimbawa, kaaway mo yung mayroon kang kaaway, may gumawa sa'yo ng masama. Tapos, ikaw pa yung makikipag-usap, ganon? 'Di ba? Ang tagal naman ng special session sa Senado para, manahimik na si Pet. Kalma lang. 'Di ba? Yung pagbanat mo kay Pangulong Bongbong Marcos, saan ka kumukuha ng kapal ng muka para gawin yan? 'Di ba? Lunok pride sa kapal na muka. Yan, oo. 'Di ba? Ako nga, hindi ko gagawin yan. Talagang maninindigan ako kung alam kong nasa tama ako. 'Di ba? Kaso, lumabas pa mga ka-eksena yung issue na gusto niyang makipag-share ng power kay Win Gatchalian. 'Di ba? So yun yung lumalabas dito mga ka-eksena ngayon na tinitignan ng ibang mga political analysts at syempre hindi naman aaminin ni Cayetano yan at sa tingin ko hindi rin sasabihin ni First Lady kaagad-agad yan kung ano talaga yung sinabi ni Cayetano, kung meron mang balak. Pero yung paglapit niyan isang patunay mga ka-eksena na anong tawag dito? Paano ba sa Tagalog yung malalim na yun? Nakalimutan ko anong tawag doon. Wait lang. Sabi ni Eric, politics is dirty, BBM and Sara ay may dumi. Lahat naman ng politiko may dumi yan. Hindi mawawala yan. At napakadumi talaga ng politika. Boom! Kafakot. Yang Cayetano, baka yan na maging assassin. Hindi naman siguro, bading yan Nasaan ba yung tubo? Anong connection ng bading direct? Syempre hindi niya kaya yan. Hindi bibitaw sa kapangyarihan. May kanina akong gusto sabihin Tagalog, di ko maalala kung ano ngang Tagalog nun. Nakikipag-negotiate si Cayetano. Hidden agenda, hindi Tagalog hindi doble kara. Yan. Manhid na yan direct kay yan. Matagal na. Oo. Nangangagat talaga ng amo yan si Cayetano. Hindi, ito mga ka-eksena, yung sinabi ko nga kanina, yung ginawa nito ni Cayetano, pinapakita niya lang dun sa mga kanyang utu-utong mga followers at sa mga Duterte supporters at sa mga madaling mauto na siya parang handang parang style bayani, nagpapakabayani, kinakausap, siya yung gumagawa ng way para maayos yung gulo, pero sa totoong buhay, hindi naman yun talaga ang plano niya. Boom! Nasaan ba yung tubo? Diba? So isipin nga talaga, kaya ka lumapit yan, gusto mong i-push yung power sharing nyo ni Win Gatchalian. Pero ito mga ka-eksena, ang mainit na balita, hindi ho pumayag at hindi ho tinanggap yan ni Senator o ni Pro Tempore Win Gatchalian, acting pala. So hindi ho bokya si Cayetano. Nasaan ba yung tubo? Diba? Tuloy natin. Wala pang detalye kung ano ang kanilang napag-usapan pero sabi ng Malacanang, kumustahan lang ito at walang politika. It's just
friendly talks. Na, kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. Ang tagpo nangyari sa gitna ng kontrobersya sa liderato ng Senado kung saan ang kinikilala ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi ko talaga yun. Hindi ko talaga kaya yun yung yung sinisiraan mo tapos pinaplastic mo. Hindi. Tapos yung sinisiraan ka tapos nakikipagplastikan ka. Ako hindi ako halimbawa kay sabihin mong meron akong kaanuan dyan. Oo, dyan ka, pero tayo mag-uusap. Hindi kita, hindi ako ganun na para maging okay agad sa'yo. Yung mga ganun. Nakatatak sa isip ko yan. Yung ginawa mo, nakatatak sa akin yan. Sabihin mong okay na. Hindi. Ang kapal na lang ng mukha talaga niyan eh. Ay, hindi pala talagang super duper kapal talaga yung pagmumukha. Tingnan mo. 'Di ba? Oo. At ako naman, mga kaiksena, totoo yan. Totoo yan, Aaron Villarreal, na ganyan-ganyan lang si First Lady pero alam niya ang ginagawa mo. Kumbaga, basado na yung galawan ni Cayetano. Sinasakyan ka lang niya. Nakita niyo ba yung sabi ni Atty. Claire? Sa tingin niya, the way I see it, sabi ni Atty. Claire, walang kamustahan lang, walang politika. Pero, hindi ako sorry Atty. Claire, pero ako naniniwala ako na may halong politika yun. May ginagawang move si Cayetano doon. Pero syempre, hindi naman kakagat si First Lady doon, 'di ba? Mas matalino si First Lady kaysa kay Cayetano. Ang katunggaling paksyon ni Cayetano na pinamumunuan ni Acting Senate President Win Gatchalian. Ilang oras nga bago ang pag-uusap na yan, tahasan pang inakusahan ni Cayetano ang Malacanang ng pakikialam anya sa Senado. Diba? Ngayon, tatanungin ko ulit kayo. Maniniwala ba kayo sa ganong klaseng tao? Hindi kayo sumagot kayo mga kaiksena. Pagkatapos kang bira-bira yung banat-banatan, isang ganun lang, nakikipagkamustahan sa'yo. Nasaan ba yung tubo? Di ba? Hindi yung totoo. Pagkatas mo mura-murahin, biglang, oy, kamusta ka na, Mari? Nasaan ba yung tubo? Hayop na kapal ng mukha no? Wala na talaga. Ang lupit mo talaga, kawataan, no? Dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Nakita niyo? Yung ginagawa ni Cayetano at yung, ito matagal na itong conference na yan o press con. Yung pinakita ko sa inyo kay Sara kanina, halos parehas ng naratibo at gustong sabihin sa tao. Malacanang palasyo ang nakikialam. Kasi tinan mo, isang black ni Cayetano at black ng Malacanang, ganon. Boom! Tapos, kakamustahin yung First Lady. Gago. Lakas tama ang Ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Nasaan ba yung tubo? Subscribe na agad. Gago. Di ba? Ang galing no? Hindi pwede yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Hindi yan pinalampas ng palasyo. The President said, there's only one upper chamber. And it is the Senate of the President, it is the Senate of the Philippines led by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Di ba? Tsaka nakalagay mga kaiksena kung totoong nahack yung Senate website nakalagay sa Senate website sino ang kinikilala doon na may kapangyarihan
si Win Gatchalian. Si Alan Cayetano, ano nakalagay? Kay Win Gatchalian nung hindi pa nahak, kung hindi pa nahak, ang nakalagay kay Win Gatchalian, Acting Senate Pro Tempore. Pagdating kay Alan Peter Cayetano, dun sa website, na nakalagay, Senator. December 2 po. Subscribe na agad sa channel. Nakita nyo ba yon? Parang kahapon pa yun kumakalat sa social media. Nakita nyo ba yan mga kaiksena na si Cayetano nakalagay na lang sa pangalan niya sa website ng Senado, Senator na lang. Senator Alan Peter Cayetano, walang posisyon. Kay si Win Gatchalian, Acting Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ngayon, sino kinikilala? Sino nasa posisyon? 'Di ba? Tuloy natin. Kaya si Cayetano nag-propose ng sharing ng posisyon na tinambla naman ni Win Gatchalian. Kung sino po yung ni-recognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Sa ngayon, may tig-12 senador ang magkabilang panig. Pero ang Cayetano Block, may isang senador na nakakulong, si Senator Jinggoy Estrada, at nagtatago naman si Senator Bato de la Rosa. Sabi ni Senador Bam Aquino, may lilipat na raw na isang senador mula sa Cayetano Block papunta sa kanilang grupo. Kaya malapit na anya silang maging 13 at makakapaghalal na ng Senate President. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Baka sabihin nyo naman, yan lang ang balita, Direk. Puntahan natin yung balita ng iba. Kanina nga, habang pinag-uusapan natin yung preparations ng SONA, hindi nag-attend ang paksyon. Ay, wag na lang pala to. Kasi ang haba nito Abutin tayo ng anong petsa. Meron tayong Bengador pa. Ang ilang oras ang biyahe ko. Napakatagal. So, eto mga kaiksena, inaabangan na po. Ayan.